mo pa rin tinigilan ang pagpapahirap kay Molika. Hanggang sa hindi na nakatiis ang Goblin General na nasa gilid. Hinawakan niya ang iyong kamay. Tama na, hindi pa patay ang elf na yan. Kung ipagpapatuloy mo yan, hindi ko na masisiguro ang kaligtasan niya. Nang marinig mo yun, agad kang kumalma. Tumakbo ka sa iyong ina at niyugyog ang kanyang braso. Inay, gumising ka, napatay na ni Qingfeng ang masamang yun. Bigla mong naalala ang mahikang ginamit ng iyong ina para pagalingin ka noon. At sinimulan mong gayahin ang ginawa niya. Tinatawag ang maliliit na diwatang lumitaw noon. Kasabay ng paglitaw ng mga kumikinang na ilaw sa paligid mo. Nagulat ang lahat ng goblin sa paligid. Ang mga kayang gumamit ng mahika ng mga elf, ay iilan na nga lang sa lahi nila. Paano pa kaya ang isang goblin na tulad mo? Kahit ang Goblin General ay bahagyang natigilan. Nang makitang malapit mo nang magamit ang mahika ng mga elf, agad na sumenyas ang Goblin General. At pinaalis niya agad sa mga Goblin Knight ang ibang mga goblin. Nang simulang gumana ang mahika, isang banayad na puting liwanag ang biglang lumitaw sa paligid. At sa ilalim ng puting liwanag na ito, isa-isang namukadkad ang makukulay na bulaklak. Naramdaman din ng Goblin General na nataman ng liwanag, na unti-unting gumagaling ang mga nakatagong sugat sa loob ng kanyang katawan. Unting hari, ilang sorpresa pa ba ang ibibigay mo sa akin? Mula sa liwanag ay lumitaw ang isang nilalang na sinlaki ng palad. May matutulis na tainga at mahabang buhok, at isang pares ng maliliit na pakpak sa likod. Munting nilalang. Halika't sambahin ang dakilang elemental spirit. Isa sa 7 orihinal na haligi. Ang halijing kumakatawan sa liwanag. Ang kamahalang si Arius Anderkos. Ngunit hindi pinansin ang kanyang mayabang na pagpapakilala. Nang makita mong hindi pa rin nagigising ang iyong ina, malungkot mong ibinaba ang iyong mahahabang berdeng tainga. Hoy, hoy, hoy. Hoy ikaw, tinawag mo ako para lumabas. Tapos hindi mo ako papansinin. Sino ka? Tinawag mo na nga ako. Tapos magtatanong ka kung sino ako. Kung hindi lang dahil sa mabangong amoy mo, hinding-hindi kita papansinin. Kung ganoon, may liligtas mo ba ang nanay ko? Sige na nga, titingnan ko. Dama po ang mabait na diwata sa noo ni Victoria. Sa susunod na sandali, isang mahinang liwanag ang lumabas mula sa kanya. Sa isang iglap lang, naintindihan na ni Lianisi ang pangkalahatang sitwasyon. Ayos lang ang nanay mo. Kailangan niya lang matulog ng maayos. Sa susunod, huwag mo akong tatawagin para sa ganito kaliit na bagay. Sobrang abala rin kaya ako. Araw-araw kailangan kong suklihan ang mga pakpak ko. Ayusin ang buhok ko, at maligo pa. Kailangan ko ring pakinggan ang mga dasal ng ibang diwata. Nang marinig mong ayos lang ang nanay mo, agad kang nakahinga ng maluwag. Hindi mo pinansin ang madaldal na diwata. Binuhat mo ang iyong ina, tumalikod, at umalis. Nang mapansin ito ni Lianisi, malayo ka na. Nakakainis. Ang isang to, ano ba talaga ang tingin niya sa akin? Tinawag-tawag niya ko, tapos hindi niya ako pinapansin. Nakakainis talaga. Kagalang-galang na kamahalin, diwata ng elemento ng liwanag. Nang marinig ang boses, lumingon si Lianisi. Nang makita niyang isa palang general ng goblin ang nasa harapan niya. Ang dati niyang medyo mapaglarong mga mata ay biglang naging napakalamig. Kilala mo ako, bilang isang goblin.